So magandang gabi po mga minamahal at habang hinihintay natin yung iba pa, let's start. No? Habol na lang yung iba. So ngayon po gabi, tuloy po tayo doon sa ating mahaba series about our subject, spiritual warfare and deliverance. And under spiritual warfare and deliverance, meron po tayong tinatopic ngayon, ilang weeks na, no? It's about our spiritual weapons. Yung mga spiritual weapons na binigay sa atin ng Panginoon. So, mga spiritual weapons na ito, marami po ito, no? Natalakay na natin yung weapon number 1, no? Isa-isain nga natin. Inuna natin, the name of Jesus, no? Yung authority and power of the name of Jesus. Yun ang weapon number 1 natin. No? Then weapon number 2 is the Word of God, the power of the Word of God, or the sword of the Spirit, which is the Word of God. Another weapon po yan, weapon number 2. At sa weapon number 2 na Word of God, may tinalakay po tayong 2 kinds of Word of God. Sa Greek, yung Logos at saka Rema. It is the Rema Word of God that becomes the sword of the Spirit. Okay, hindi natin paligoy-ligoy yan. Natalakay natin yan ng ilang beses. Then, after ng weapon number 2, tinalakay natin ang weapon number 3, the blood of Jesus. Naku, napaka-powerful na weapon ng dugo ng Panginoong Hesus. No? Ano yan offensive and defensive weapon. Offensive, takot dahil si Satanas at ang mga demonyo sa dugo ng Panginoong Hesus. Defensive, the blood of Jesus can cleanse us from all our sins at pag nalinis tayo sa dugo ng Panginoong Hesus. Kasi, hindi pa tayo perfect, nagkakamali pa, nagkakasala pa rin. Pero the moment na tayo nagrepent at lumapit sa Panginoon immediately and confess our sins, immediately the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. At pag nalinis tayo sa ating mga kasalanan by the power of the precious blood of the Lord Jesus Christ, walang ground si Satanas para tayo ay pinsalain o hindi siya makakapasok sa ating buhay. Ang mission ni Satan and his demons and his fallen angels is to kill, to steal, and to destroy. No? Pero once na tayo ay nalinis sa dugo ni Jesus, may legal ground tayo na tayo ay tumayo sa authority at power na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. By using the name of Jesus, by using the Word of God, and by using the blood of Jesus in spiritual warfare. So, defensive weapon, the blood of Jesus will cleanse us from all our sins. Another revelation is the blood of Jesus can cover us from all the attacks of the enemies. At offensive weapon, we can declare the blood of Jesus sa mga binibiktima ng diablo, no? Sa pinahihirapan ng mga demonyo at sa mga napoposes ng mga demonyo, we can declare the power of the blood of Jesus. Okay, and after the blood of Jesus, pinag-aralan po natin ang weapon number 4 na ano ba yung weapon number 4 natin? Praise and worship, no? Praise and worship, marami hindi nakakalam na praise and worship is also another weapon, spiritual weapon for warfare. Tatlo nga yan kasama, hindi ko hindi ko lang nailagay dito sa outline. The power of thanksgiving, praise, and worship. Okay? So tatlo yan, thanksgiving, praise, and worship can destroy the enemies. Okay. At yan ang weapon number 4. So we have the name of Jesus, the Word of God, the blood of Jesus, and praise and worship. Then we have weapon number 5, the ministerial gifts, the fivefold ministry gifts. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers. Sila ay ang mga offices nito, ang mga calling nito ay bigay, kaloob ng Diyos o ng Panginoong Hesus sa church. Ito ang gift of the Lord Jesus Christ sa body of Christ. Ang apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher.
para lumago ang body of Christ. At ganyan din, regalo rin ito for the whole world to reach out, maging yung mga nasa kaduludulunan ng bahagi ng mundo. Yan ang ministry ng apostles, and to evangelize, yun ang mga ministry ng evangelist. At meron din tayong 5 yang apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Those fivefold ministry gifts or ministry callings are gift ni Jesus sa church o sa body of Christ. At ito po ay weapon din. So, ang mga apostles, prophet, evangelist, pastor, teachers are weapons na ginagamit ng Panginoon against the powers of darkness. Okay? So, after ng ministerial weapons, the fivefold ministry gifts, we have another gift, weapon number 6 is the 9 gifts of the Spirit. No? Ang 9 gifts of the Spirit, ano yan? Yung mga kaloob ng banal na Espiritu, speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discernment of the spirits, gifts of faith, gifts of healing, and workings of miracles. Yung 9 gifts na yan ay spiritual weapon din ng church o ng body of Christ. Baka hindi nyo alam. Paano yung mga churches na mga evangelical o Protestant churches na mga cessationists, yung mga cessationist brethren natin, they don't believe in the 9 gifts of the Spirit. Ay, nako, malaki pong kawalan. Malaking kawalan. Sapagkat ang church na naniniwala na hanggang ngayon nag-ooperate ang 9 gifts of the Spirit sa church o sa body of Christ para magamit, para magamit natin, ito ay isang malaki advantage sa church sa body of Christ. At hindi lang ito basta gifts, this is also another weapon for spiritual warfare. So, ilan na yan? 6, number 6. Then, number 7, our weapons, number 7 is prayer. At dinefine natin kung ano ang prayer. It is join forces with God. At bukod doon, binigay natin yung different kinds of prayers. Okay? Na magagamit natin sa spiritual warfare and deliverance. Yun ang weapon number 7. Now, dumating po tayo sa weapon number 8. At ang weapon number 8 natin is the armor of God. The armor of God. Ito po ay, I believe, hindi lang ito defensive weapon, kundi this is an offensive weapon. At I tell you, takot ang mga demonyo dito sa armor. Kaya sinabi ko, this is also an offensive weapon. When you are being clothed with the armor of God, walang makalalapit sa mga demonyo. Kapag ikaw lumalapit sa inaalihan ng demonyo, umaalis sila because you are being clothed with the armor of God. Okay? Now, atin pong magkaroon tayong detalyang pag-aaral about the armor of God. Bagamat tayo nagmamadali. Kasi kung ito po ay pag-aaral, pwedeng i-series ito, pero hindi natin gagawin. Under ito sa ating topic na spiritual weapons. So, pasadahan lang natin to, magkaroon tayong idea what is the armor of God. Okay. So, purihin ang Panginoon. Let's pray, mga minamahal. At salamat po, nakabalik na yung iba. And please don't forget to share this video sa mga friends natin, sa iba't ibang mga churches, sa mga kaibigan natin, mga pastor, evangelist, at sa ating pamilya. Please share this video. Kailangan po ito na mapakinggan at maintindihan ng lahat ng mananampalataya. Okay. So, purihin Panginoon, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito na minsan pa enlighten mo kami by your revelatory teaching about the armor of God. You will reveal yourself, you will reveal your armor to us tonight. At ang aming puso mapupuno ng mga kapahigan, ng mga rema word of God, Panginoon. Thank you, Lord, thank you, Lord, the Holy Spirit, our teacher. Salamat po na sa pamagitan mo naintindihan namin ang mga malalim na bahagi nagmumula sa iyo. And hanggang sa last days ito, Panginoon, patuloy nire-reveal mo ang mga hidden things, Panginoon, na itinago mo sa salibutan, but you're revealing it to your children. Maraming po salamat sa gabing ito. We exalt the name of the Lord Jesus Christ and thank you, Holy Spirit.
In the name of Jesus, we bind every demonic spirits that will hinder God's people in hearing, in listening, the Word of God, in watching this Bible study. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong victory na pinagkaloob mo sa amin. We are more than conquerors. Thank you for anointing us with the spirit of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Amen, amen, amen. All right. So, what is the armor of God? Ito po yung pag-aaral natin, understanding the armor of God. What is the armor of God? Okay. Ito, napapasadahan ko rin po sa church namin pag Sunday, ulit-ulit na tinatalagay ko. But I believe na hindi lang ito one-time hearing the Word of God. The more we hear the Word of God, the more we receive revelation, knowledge from the Holy Spirit. Pag paulit-ulit natin ito pinapakinggan. So, yung mga napakinggan na itong about the armor of God, huwag niyo isipin na alam niyo na ito. So, the more na tayo po ay ituon natin ating attention sa salita ng Diyos, lagi merong fresh revelation na binibigay ang Panginoon. So now, what is the armor of God? Okay. Ito po ay sinasabi sa Ephesians chapter 6. Basahin natin, Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 11. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. At katapos-tapusan daw, magpakalakas tayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Okay, put on the full armor of God. Paano tayo magpapakalakas sa Panginoon? At paano tayo lalakas sa kapangyarihan ng Diyos? By putting on the full armor of God. Okay, full armor of God. Ano itong full armor of God? Tuloy natin pagbabasa. At ano ang silbi nito? Ano nagagawa sa atin ito? So that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Ibig sabihin, ang armor of God tumutulong para tayo ay makapanatiling nakatayo sa labanan. Sa mga pagsubok, sa labanan, sa spiritual warfare, nakatayo pa rin tayo ng matatag because we have the full armor of God. We are being clothed with the armor of God. So, basahin naman natin ang Ephesians chapter 6 verse 13 hanggang 17. Tuloy natin. Therefore, take up the full armor of God so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything, to stand firm. Stand firm, therefore, having belted your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, having strapped on your feet the preparation of the gospel of peace. Verse 16, in addition to all, taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So ito po yung full armor of God. Ngayon, pag-aaralan din natin paano ito maibibihis sa atin. Meron kasi mga nagtuturo dito, napakinggan ko noon na para daw maisuot ang armor of God, kailangan i-declare mo, I'm putting on the helmet of salvation, I'm putting on the breastplate of righteousness, my loins girt with truth, and my feet shod with the preparation of the gospel of peace, and I have the sword of the Spirit and the shield of faith. Ganun daw ang pagsusuot ng armor. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lang sa ganun yun. Hindi lang basta dinideclare yan. Maganda naman yun. Walang mali doon na dinideclare natin. Pwede natin gawin. I'm putting on the armor of God. I have the helmet of salvation. I have the breastplate of righteousness. My loins girt with truth. My feet shod with the preparation of the gospel of peace. I have the shield of faith and the sword of the Spirit. I'm ready to wage war against the devil. Okay yun. Walang mali doon.
Pero, hindi lang sa pamagitan ng pagdedeclare na gano'n, isinusuot ang armor of God. At lilinawin natin, in the realm of the Spirit, ano ang itsura nitong armor of God? No? Anong itsura nito? Ang armor of God po yan ay yari sa salita ng Diyos. No? Every piece of armor is made from the Word of God. Yes. Di ba, yung natural na armor, may mga materyales yan kung saan galing, kung saan yari, no? Ganon din, ang spiritual armor natin, meron yang substance, may materyales yan, no? Na pinanggalingan. Kung paano nabubuo ang armor of God, may materyales sa pinanggalingan yan. Alam niyo kung ano? The Word of God. Meaning, if you have the Word of God, you will have the armor of God. Because every piece of armor is made from the Word of God. Marami po tayong scriptures na susuporta na tinutukoy, kaya lang hindi na natin siguro kukulangin tayo sa oras ko i-detail at pupunta pa ako dito sa detail ng piece of armor, no? Basta masasabi ko, every piece of armor is made from the Word of God. Like for example, ano yung sinabi dito? Na una, are belted your waist with truth. No? Meron tayong belts of truth. Ang belt of truth is made from the Word of God. John chapter 17, verse 17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. At marami pang talata about the Word of God na tinatawag na truth. Okay? So, meron din tayong blessed plate of righteousness na may mga talata rin na sumusuporta dyan na ang salita ng Diyos ay salita ng katuwiran o righteousness. No? So, the breastplate of righteousness is made from the Word of God. At kagaya halimbawa ng our feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ang ating paa ay, kumbaga sa armor, ay merong sapatos o sandalyas ng pangangaral ng Ebanghelyo. What is the gospel? The gospel is the Word of God. No, Romans 1 verse 16, na I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jew and then to the Gentiles. No? Romans 1:16. So the gospel is the Word of God itself. Okay. So ano pa? We have the helmet of salvation. No? And the Word of God is tinatawag din na gospel of salvation or Word of God of salvation. Word of salvation. Ang salita ng Diyos, ang gospel is the Word of God. No? May mga supporting scriptures tayo dyan na hindi na natin tatalakayin. Nakuha ko na nga yung scriptures, kaya kukulangin tayo sa oras. Kasi may mas mahalagang pagpopokusan tayo sa pag-aaral natin ito para malinawan natin. So, ibig sabihin, the more Word of God you have in your heart, listen, ang salita ng Diyos hindi lang iniingat sa puso, hindi lang pinapapasa sa puso. Ang salita ng Diyos na ating mababasa, maririnig, ay pinagbubulay-bulayan natin, minemeditate, pinag-aaralan, ninanamnam, ating sinasapa. Kinukuha natin yung sustansya ng salita ng Diyos every time we meditate, every time we study the Word of God. So, pag nakuha natin, naintindihan natin, tinatago natin sa ating puso. And the next step that we must do is practice the Word of God. Obey the Word of God. Nandun ang impact. So, kahit tago mo ang salita ng Diyos, pero hindi mo pa-practicein, hindi mo ipamumuhay, bali wala. So, nandun ang tinatawag na pag-release ng Diyos ng biyaya at kapangyarihan sa salita ng Diyos when we act on the Word of God. When we practice the Word of God, meaning when we obey the Word of God. See? So, hindi lang sapat na napakinggan mo sa salita ng Diyos,
pinag-aralan mo, pinagbulay-bulayan mo, no, tinago sa puso, hindi lang yun, kundi ipamumuhay mo yung salita ng Diyos. At kung may sinabi sa salita ng Diyos, you have to obey. At sa ganung paraan, the more Word of God you have in your heart, and the more Word of God na sinunod ka o sinunod mo, means the more power you will have in your life. Because you are putting on the armor of God. And every piece of the armor is made from the Word of God. Kaya kapag ang isang mananampalataya ay laging ipinamumuhay niya sa salita ng Diyos, siya ay binibihisan ng Diyos ng tinatawag na baluti ng Diyos. Ano yung baluti ng Diyos? Tinagalog ko lang, the armor of God. At tandaan nyo, ito ay hindi mo armor. Armor ito ng Diyos na ipinagamit sa iyo, na ibinihis lang sa iyo. Ibinihis sa iyo. Hindi natin na-invento itong armor na ito. Ito ay galing sa Diyos na ibinihis sa atin. We are now being clothed with the armor of God. Okay? And that armor of God is power from God. That is power from God. See? Ito ay ibinibihis. Kapag ibinihis ang armor of God, nasa loob tayo ng armor. Di ba ganon? Ngayon, doon sa figura na pinakita ni Apostol Pablo na armor, para maintindihan ng mga babasa noong time na yon, ang ginawa niya example ay yung Roman armor. Yung armor ng mga Roman soldiers. At yung armor ng mga Roman soldiers, frontal lang, hindi ka pwede tumalikod. Bare ang likod mo, bukas ang likod, walang armor ang likod. So, laging frontal ang labanan. Huwag kang tatalikod sa labanan. Meaning, huwag kang tatalikod sa labanan. No retreat, no surrender. Huwag kang uuro sa labanan. Kasi pag tumalikod ka, open target ka lalo ng kalaban. Yan ang lesson doon. No? Yung lesson sa Roman armor na pangharap lang talaga. Pero alam nyo, in the realm of the Spirit, higit pa yan doon sa larawan ng Roman armor, no? In the realm of the Spirit, kapag ka nga meron puno ka ng salita ng Diyos, pinamumuhay mo salita ng Diyos, you are being clothed with the armor of God. At nandoon ka sa loob ng armor. Ang na-imagine ko yung armor naman ng mga panahon ng araw, ng mga panahon ng mga kings sa England, no? Yung mga knights na naka-armor ng metal. Talaga metal. Kahit harap, likod, tagiliran, puro metal. Ano? Bakal talaga. Mabigat yun. So, na-imagine ko na parang ganun yung armor natin in the realm of the Spirit. No? Totoo naman yung sinabi ni Apostol Pablo kasi may mensahe siya about the armor of God na inilarawan niya yung Roman armor ng mga Roman soldiers. Okay yun. Ngayon, sa pag-uusap natin sa paksang armor, merong pinapakita sa atin ang Panginoon na malalim na kapahayagan about this armor. No? At itong armor na ito, sa isang banda, ay tinatawag na the armor of light. Ayan. The armor of light. Bakit the armor of light? At sabi ko kanina, itong armor na ito, pag-aari ito ng Diyos, pinagamit sa atin. No? Tinatawag din ito sa Romans, sa Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 17, ang armor ay dinescribe, binasa natin kanina, gaya ng armor ng Roman soldiers. This time, pupunta tayo sa Book of Romans, chapter 13, verse 12, na sabi, the night is far spent. No? Lumalalim ang gabi. The night is far spent. The day is at hand. By magbubukang liwayway na. Jesus is coming very soon. Therefore, let us cast off the works of darkness. Iwan na yung mga gawa ng kadiliman, pakikipag-compromise. Bakit? Darating ng Panginoong Hesus. Kumbaga sa panahon, magmamadaling araw na. Therefore, let us cast off the works of darkness.
And let us put on the armor of light. Ayan. Kanina sa Ephesians chapter 6, ang armor na ito ay tinatawag na armor of God. Property of God. Pinagagamit sa atin. This time, sa Romans 13 verse 12, ang armor of God ay tinawag na armor of light. Bakit armor of light? Kasi in the realm of the Spirit, ang itsura ng armor of God is like a bright light na nakalukob sa atin. Yes, yun ang literal niya, nakalukob sa atin. At ang armor of light na yan is the glory light of God. Yung kaluwalhatian ng Diyos na ibinihis sa atin. That's the armor of light. Pag sinabing armor, ito ay hindi pantulog. Kung sinabing panjamas, put on your panjama, ay tulugan na tayo. Ibig sabihin, kailangan gising tayo. Sa panahon nito, may pakikipaglaban. Put on the armor of light. Hindi sinabing put on your panjama. Kung yung sinabi, di tulugan na tayo. Mag-backslide na lahat, matulog na lahat. Hindi ganon. Kundi ginigising tayo ng Panginoon. Di ba yun din po ang sinabi sa sinabi ni Apostol Pedro na be sober, be vigilant. Your adversary, the devil, is roaming around, roaring like a lion, seeking whom he may devour. No? Sinabi ni Apostol Pablo, be sober, magpuyat kayo, gising kayo, maging gising kayo, on guard. Lagi kayo nakaantabay, para huwag kayo madaya. No? Okay. So, the armor of light is the glory of God. Ipuprove po natin sa Bible. Okay. Now, alam niyo po ba na sa simula, nung nilikha ng Diyos si Adam and Eve, binihisan na ng Diyos nitong tinatawag na glory light of God. Ang glory ng Panginoon, pag nakita natin, it is like a bright light na matindi pa sa sikat ng araw. Very bright, nagniningning, and that is the glory of God. No? Tandaan nyo, nung si Jesus, sinama niya yung kanyang inner circle, si Peter, si John at si James sa Mount of Transfiguration, no? Na biglang nag-ibang anyo si Jesus, biglang nagningning si Jesus. Bright light. Na-reveal yung glory of God na nakabihis kay Jesus. Then biglang dumating si Elijah at si Moses, nag-meeting sila ni Jesus. At di kalaunan, si Elijah at si Moses, nagniningning na rin. No? With the same glory na nakita kay Jesus. Yung pisa si Jesus lang. Then, afterwards, eto si Elijah at si Moses, nagniningning na rin. Nahawa sa glory ni Jesus. Yes, kasi kapag nagbabad ka sa presence ng Panginoon, mahahawa ka. I-impart sa iyo ng Diyos yung kanyang glory light, yung kaningningan. Yung glory ay kabod sa Hebrew means the weightiness, the heaviness of God. No? So, ang nangyari, nagningning din, nag-glory sa liwanag si Moses at si Prophet Elijah. No? Alam nyo, ganyan din nangyari kay Moses nung tinawag siya ng Panginoon sa bundok ng Sinai. For 40 days and 40 nights, umakyat siya sa bundok ng Sinai, naka-experience siya ng presence ni Lord, 40 days and 40 nights. 2 beses nangyari yan Then, nung bumaba siya, walang kainan nyo, walang inuman ng tubig, pero hindi siya namatay. Why? Kasi pag ikay nasa loob ng matinding presensya ng Diyos, ng kanyang kaluwalhatian, walang kamatayan, walang kagutuman. So, spending time in the presence of God for 40 days and 40 nights, pagbaba ni Moses from Mount Sinai, pagharap niya sa mga Hebrew people, sa mga Israel, nagtakbuhan, natakot sa kanya. Bakit? Kasi nung panahon na yon, malamig. Pag bumaba ka sa Mount Sinai, malamig. Kaya
yung iyong covering, yung cloak mo, nakabalot sa'yo, nakausli lang yung mukha mo. Malamig eh. Bumaba si Moses na kaganon, so ang kita lang sa kanya mukha. At nung makita mga Israelite, nagtakbuhan sila. Bakit? Sapagkat yung mukha ni Moses nagliliwanag, parang sikat ng araw. Nagra-radiate yung glory ng Panginoon. Bakit gano'n? Kasi nga, nahawa siya sa glory ng Panginoon. The more you spend time in the presence of God, the more you'll be clothed with His glory. At alam niyo yung glory na yan ng Panginoon, it's like a bright light, no? Na hindi lahat ng mga Kristiyano ay pare-pareho ng size, ng thickness, or kung tawagin, fatness of that glory. Hindi pare-pareho. May mga Kristiyano na manipis yung glory. May mga Kristiyanong makapal yung glory. May mga Kristiyanong ubod ng kapal yung glory. Para bang nagsuot ka ng t-shirt na small, tapos medium, tapos large, may extra large pa. Kumbaga sa damit, mayroong sizes din eh. Small, medium, large, extra large, 2XL, 3XL. Parang ganon. At ganyan din yung glory ng Panginoon. I tell you mga kapatid, nagte-testify ang mga former Satanists na na-born again. They could see the glory of God sa mga katawan ng mga Kristiyano. They were possessed by demons. Dahil sa sila ay possessed ng demons, nabubuhay sila in the realm of the Spirit. Kaya pagtingin nila sa mga Kristiyano, nakakakita sila into the realm of the Spirit at nakikita nila tayo that we are being clothed with the glory of God, with the thickness, with the fatness of that glory. No? At meron yan mga nagtetestify na mga former Satanists, former mga tao na dating possessed by demons, maraming demons na na-born again, na sinasabi nila na alam nila kung ang isang Kristiyano ay prayerful, kung palabasa, at puno ng salita ng Diyos. Alam nila. Why? Kasi ang mga Kristiyano raw na puno ng salita ng Diyos, ang mga Kristiyanong babad sa presence ng Panginoon, through prayer, ay mayroong mga makakapal na glory. May mga makakapal na armor. Armor of light. At sabi nga ng isang former Satanist na ang mission niya is to destroy churches, no? At napapunta sa isang church, hindi ko nasasabihin denomination. Nakita niya yun ang assignment niya, yung church niya yun, sisirain niya, nakita niya yung pastor, sabi, Lord, possessed siya ng 23 demons. Sabi, Panginoon, ito ba ang kakalabanin ko? Kayang-kaya ko ito. Nung lumabas yung pastor, ang nipis ng ng armor niya, ang nipis ng glory light of God. Manipis. Sabi na, kayang-kaya ko ito. Then maya, lumabas siya isang matanda, nababad sa prayer. Prayer warrior yata yung matanda na yun. Paglabas, nagulat siya, natakot siya. Bakit? Kahit matanda na. Dahil matanda ay merong thickness, fatness of God's glory. Malaki yung covering niya. Bakit? Kasi babad sa prayer. Babad sa presence of God. So ganyan, alam na mga demon po sa tao, yung mga mananampalataya na mahihina at yung mga mananampalatayang prayerful at puno ng salita ng Panginoon. They have the thickness, the fatness of God's anointing. And that anointing is also called the glory of light. No? Nasa glory of light, nandyan din ang anointing ng Panginoon. That means power. Okay. So, yan yung sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, no? Na sabi niya, nung nabuhay na maguli si Jesus, go into all the world and preach the gospel to all nations. No? Preach the gospel to all nations. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They say, lay hands on the sick, they will recover. Tapos may sinabi pa siya, those who will believe and is baptized will be saved. And those who will not believe will be damned. At sabi niya, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.
Pinagsama-sama ko yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 28 at Mark chapter 16. Then, punta tayo sa Luke, sa Gospel according to Luke. No? Ito yung isama natin doon sa, ito yung sama-sama sinabi ni Jesus. Ito. Remember, sabi niya, go into all the world and preach the gospel. No? Pero, may bali. Sinabi niya na, teka muna, bago kayo humayo, before you abandon the world, manatili muna kayo sa Jerusalem until you receive the promise of the Father, the coming of the Holy Spirit. At sinabi ni Jesus, Luke chapter 24, verse 49 pala. And behold, I am sending the promise, dito muna sa 48, ano? You are witnesses of these things. Sinabi na ni Jesus na, go into all the world and preach the gospel to all nations. No? At sinabi niya sa Acts chapter 1 verse 8 na, go and preach the gospel, no? To all nations. Magsimula kayo sa hometown, sa Jerusalem, Judea, Samaria, even to the uttermost part of the earth, palayo ng palayo. Ibig sabihin, pang buong mundo, hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo. Then, merong binali si Jesus, sabi niya, teka muna, pero bago kayo mag-evangelize, before you fulfill your mission, manatili muna kayo sa Jerusalem hanggang sa kayo masangkapan ng kapangyarihan. At ito, sabi sa verse 49 ng Luke chapter 24, and behold, I am sending the promise of my Father upon you. But you are to stay in the city, sa Jerusalem, until you are clothed with power from on high. Ano ito sinabing, manatili kayo doon sa Jerusalem? No? Hintayin niyo yung pangako ng Ama, the Holy Spirit, hanggang sa kayo mabihisan ng kapangyarihan mula sa itaas. What is that clothing of power? That clothing of power is the armor of light. That is the armor of light, that is the glory of God, that is the anointing of God upon our lives. See, we receive two kinds of anointing, mga kapatid. Anointing in us and anointing upon us. No? Ito sinabi ni Jesus dito, anointing upon them. Na kasali tayo dyan, anointing upon us. Ang difference of anointing in us at anointing upon us, yung anointing in us is the presence of the Holy Spirit. It's the anointing of God that will help us to develop Christ-like character or Christ-likeness, or will help us to bear fruit with the fruit of the Spirit. And that fruit is the Christ-like character or Christ-likeness. That is for our personal benefit. Yung anointing in us. We have the Holy Spirit or the anointing in us. No? The glory of God dwells in us. No? The anointing of God is in us. 1 John chapter 2 verse 20 and verse 27. Now, pangalawang anointing that we must receive and we have received is the anointing upon us. Ito na nga yung verse 49, Luke 24. Until you be clothed with power from on high. Yung anointing in us for our personal benefits to develop Christ-likeness. Yung anointing upon us is for the benefits of others. For ministration. Para sa ibang tao. Para sila ma-benefits. Bakit? That anointing upon us is the anointing of power to empower us to share the gospel, to preach the gospel, to empower us to cast out demons, to empower us to lay our hands on the sick and they will be healed, to empower us to walk into the realm of the miraculous. That is the clothing of God's power upon us. And that clothing of God's power is another weapon. That is the armor of God.
Maniwala kayo, ganyan ang itsura po ng armor of God. It's like a very bright light, maliwanag pa sikat ng araw. No? Para testimony ng mga dating mga na-demon process. Every time na may deliverance, tinatanong ko sa, bakit, kapatid, bakit nakaganon ka? Ayaw ka tumingin sa akin habang pinapalayas ko yung demonyo. Ano nakikita mo? Nung nahimasmasan sabi niya, Pastor, nakikita ko po sa inyo at sa mga Kristiyano, para kayong mga bumbilyang napakaliliwanag. Siguro parang LED light. Napakaliliwanag, kaya sila'y nasisilaw. No? Totoo yun. Para tayong mga bumbilyang napakaliliwanag. No? At bumalik tayo doon sa isang testimony ng former Satanist. Nung nakita niya yung pastor doon sa church niya, kayang-kaya ko ito, Panginoon. Bandang huli, kaya pala manipis yung armor ng pastor na yun. Merong hidden sin. May pamilya siya, pero meron siyang girlfriend sa, I think, sa abroad, sa Amerika. So, nakikipag-compromise, nakikipaglaro sa kasalanan. So, numipis yung armor niya. Wala siyang masyadong depensa, manipis. Bandang huli, yung church na yun, nasira niya yun Nawasak niya yun, pati yung pastor, nasiraan niya. Ano yun, ang dami ng ginawang kalokohan doon, nagpanggap siya, binugbog siya ng pastor. Naku, na-offend yung mga church members doon sa pastor at lahat yun, drama lang niya. Nagsinungaling siya. Nawasak niya yung church. Yun ang mission niya to destroy those local churches. At bandang huli, yung tao rin na yun, ang isang assignment niya ay doon sa church sa Batangas, sa church yung kaibigan ko. Hindi ko nababagitin ko anong church yun. Sabi niya, Panginoon, ito ba yung assignment ko? Dyan. At patayin mo yung pastor dyan. Pagtingin niya, hindi ko kayang patayin to. Panginoon, bakit ka mo? Kasi sa buong pulpit, nagliliyab sa apoy ng Holy Spirit. At bukod doon, may katabing dalawang anghel, yung pastor, na nakabunot ang espada. Kaya takot na takot siya. Ano bandang huli, yung tao na yon na doon din, na-discover na siya ay demon possessed. Hindi na siya makalabas doon sa, nung nagsasayawan, nagpupurihan na, yung aisles na puno na ng mga tao, hindi siya makalabas. Sabi niya, ang pakiramdam niya, sumabog sa in the spirit. At isinuka niya lahat ng mga puso ng tao, laman ng tao na kinain niya. Nung sila ay nag-worship pa kay Satanas. Kumakain sila ng puso ng tao. At siya ay na-delivered completely. Nakita ko yung kaibigan, sabi, kamusta yung yung inaalagaan mo, nasa Mindoro, evangelist lang yun. Good God. At sabi nung yung napakinggan ko istorya yung pastor na nagkukwento, sabi ko naputol yung yung nagpahirap sa akin ng tape, yung kaibigan ko pastor sa San Pablo. Brad, naputol yung tape, pinag-pray uli after ng testimony, pinag-pray niya, mukhang pumalag yung demonyo. Ano nangyari doon? Ay, tinanong ko na yan doon sa mga pastor. Pumalag nga nung pinag-pray nila, pero na-delivered uli. At sabi sa anak ko, Pastor, kung nandoon ka, makikita, first time kung nakakita, sumuka yung tao niya, na-delivered, isinuka niya, mga buhay na laman, nanginginig. Pagbagsak sa lupa, nanginginig yung mga laman. Yun yung mga puso ng tao na kinain niya. At, narinig ko yan, sabi ko, 50-50, baka naman kwento ko, parang pelikula lang. One time, nag-preach ako sa church namin, nabanggit ko yung tao na yan. Binanggit ko yung pangalan mismo. Sabi nung isang anak nung church members namin na umatid doon, bihira naman umatid dahil lagi yata siya nasa Maynila. Sinalubo, Pastor Joe, kilala ko yung tao. Yung pangalan mismo yan, narinig ko. Kilala ko, na-meet ko na. Ibig sabihin, totoo yung istorya. Naku, demon possessed yan. Nakatabi ko mismo sa upuan. Akala ko church yung sinama ko ng friend ko. Akala ko church yun. Church of Satan pala. Saan ba yun? Diyan lang yata sa Kalamba. Naku, nakatabi ko yan sa upuan.
Kaya nga, ako'y umalis agad. Sabi nung friend ko, nung makita ko, yung lumabas yung ministro, dala-dala yung sa tray, yung grape juice, isang pitchel. Sabi ko, dugo yun ah. Hindi yan dugo, iinom tayo niyan, juice lang yan. Hindi, mukhang dugo. Di ba yung, para mga in-slice na pasa puso ng tao? Hindi, akala mo lang yung kakain tayo na, naku, hindi siya napilit. At hindi na siya bumalik, umalis na siya doon. Ewan ko paano siya nakaalis ka agad kung basta umalis siya. Basta hindi siya nakakasya. Kung mapalad ka kapatid, kung kumain ka noon, kagaya ka na rin ng tao yung possessed by 23 demons. So, ibig mo sabihin, na-meet mo mismo yung tao. Na-meet ko po yan. Talaga matatakot kasi ito. Demon possessed. Nakaganon. Nanlilisik ang mga mata, hindi nagsasalita. Possessed by demons. Sabi ko, praise the Lord. So, yun din nagtetestify na ang mga Kristiyano covered by God's protection, and that protection is the armor of God, and that armor of God is the armor of light, no? Ngayon, suriin natin, ano yung armor of light na yun? Saan galing? Number one, sinabi ko na kasi inyo kanina, na galing sa Panginoon, galing sa Diyos, no? Okay. Sa katotohan, mga kapatid, nung nilikha ng Diyos si Adam and Eve, binihisa na ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian. Yes. Kasi ang tao, sa lahat ng creature, sa lahat ng creation ng Diyos, ang tao ang masterpiece of God. The best creation na nilikha ng Diyos, the masterpiece of God, the crown of His creation, ang tao. Yes, hindi tayo kagaya ng mga angels. And I believe, mas mataas pa tayo sa mga anghel originally. No? Yes, bakit kamo? Kasi ang mga angels, wala silang freedom to choose their destiny. Wala silang right to use their will. Isang beses lang na gamitin nila yung choice nila, yung will nila. They will be doomed forever. Ganyan si Satan. Isang beses lang siya nagrebelde sa Diyos. Hindi na siya makabalik. Pati yung mga angels na sumama sa kanya, mga 1/3 na mga angels sumama sa kanya, hindi na rin makabalik sa Panginoon. Isa lang yung kasalanan nila. They rebelled against God. Hindi na sila makabalik. Bakit? Bawal sa kanila gamitin yung freedom to choose what they want to choose. Bawal sa kanila gumamit ng will o kalooban. Sila ay kung saan o ano inutos ng Diyos, yun lang gagawin nila. Kung anong pinasasabi ng Diyos, yun lang sasabihin nila. Hindi kagaya ng tao. Meron tayong kalayaan, freedom to choose, and even freedom to choose our destiny. At kung ano ang choice natin, hindi tayo pipigilan ng Diyos. Yan ay ipahintulot ng Diyos. Kasi nire-respeto ng Diyos ang ibinigay niya sa atin na freedom of choices. Yes. Tingnan niyo si Adam and Eve, nung pinili nila si Satanas, pinili nilang kainin yung bunga pinagbabawalan ng Diyos. Pinagbawalan ba kagad sila Diyos? O pinitik ba ng Diyos yung bunga, yung prutas? Hindi Hinayaan ng Diyos kung ano ang piliin nila. Inalaw ng Diyos at pinili nila si Satanas. Hindi sila pinigilan ng Diyos. Hindi pinapakalman ng Diyos ang free will ng tao. At ang pagkakalikha sa atin, we are free moral agent with freedom to choose our destiny. Hindi tayo kagaya ng mga angels. Kaya lang bumaba tayo, no? Ang ating unang magulang na si Adam and Eve ay nagkasala, bumaba si Adam and Eve sa kalalagayan. At ako'y naniniwala, ang order ay ganito. Ito po yung level, God. After God is man, Adam and Eve. After man is the angels of the Lord. Then, Satan and his angels and his demons. Then, animal kingdom. Bumaba ang tao ng mababa sa mga anghel, mababa pa kay Satanas sa mga fallen angels. At may mga tao na halos kapantay ng mga hayop na gumagawa ng kasalanan na parang hayop.
Yes, pinababa ng kasalanan ng tao. Pero the good news is this, because of the Lord Jesus Christ, lahat na kay Kristo, lahat na piliin na manampalataya at piliin na sumama kay Jesus will have eternal life. At mula sa mababang kalagayan, ibinabalik siya ng Diyos sa mataas na kalagayan na tayo ay pumapangalawa sa level ng ating Panginoon. We are not God, isa lang ang Diyos natin. But God created us in His image and likeness. Kita nyo, sa kaninong mga anghel sinabi sa Bible na, and when God created the angels of the Lord, or the host of angels, He created them in His image after His likeness. Abay, wala. Tao lang ang sinabihan ng Diyos na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Sino? Ang tao, tayo. Kaya mataas ang kalalagayan natin. Tingnan nyo, basahin natin sa Psalms chapter 8, verse 5. Basahin natin sa kumpleto. Psalms chapter 8, verse 4. What is man that you think of him, and the son of man that you are concerned about him? Yet you have made him a little lower than God. Kita nyo, ginawa mo siya na mababa lang ng kaunti sa Diyos. Sa iba, kasi sinasalin ito na mababa lang ng kaunti sa mga anghel. But I believe, ito ay hindi angels, kundi God, kasi Elohim ito, Elohim. And you crown him with glory and majesty. Ano ang tao? Ginawa mo lang siya na mababa ng kaunti sa Diyos. Bakit? Sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, sabi ng Diyos, let us make man in our image after our likeness. And God created man in His image after His likeness. He created them male and female. So, kalaraw at kawanis tayo ng Panginoon. At pagdating dito, sabi sa verse 5 ng Psalms chapter 8, verse 5, and you crowned him with glory and majesty. You have him rule over the works of your hands. You have put everything under his feet. All sheep and oxen and all the animals of the field and the birds of the sky and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Ganyang ginawa ang tao, ginawa niyang tagapamahala sa planet Earth ang tao na may authority, may power to reign in this life, to reign on earth. At sabi, sa verse 5 na Psalms chapter 8, you crowned him with glory and majesty. Now, pag-aralan natin yung salitang you crowned him. Alam niyo yung salitang crown, hindi yan yung corona. Yung crown sa Hebrew ay atar, A-T-A-R. Anong ibig sabihin ng atar? Nawala yung outline ko. Ibig sabihin ng atar means to encircle. Teka, balik tayo sa outline ko. Oh, nawala. Alright. Atar means to encircle, to surround, to compass, paligiran, to surround, to encircle. Hindi yan yung corona yung pinapatong sa ulo. Akala ko nung una nilagyan corona. Hindi. Yung crown, kaya tinawag na crown, pabilog, encircle. Parang compass, bilog. So that means, ang tao ay binihisan ng Diyos, encircled, surrounded, compass. Nakabalot ang tao sa glory ng Diyos, sa majesty of God, sa glory of God, nakabalot ang tao, sapagkat ang tao itinaas ng Diyos sa kanyang creation. Pinakamataas sa kanyang creation. But suddenly, ang tao umalis sa Diyos, pinili niya sumama kay Satanas, kaya nawala. Sa Genesis chapter 3, verse 7, makikita natin doon na nabuksan ang mga mata ni Adam and Eve at nakita nila hubot-hubad sila. Anong nakita nila? First time na makita nila na bare sila, bald sila, walang covering.
Bakit? Kasi dati may covering siya. Ano ang natural covering ng tao originally? The glory, light of God. And that glory is man's protection. No? Nakabalot sa glory ng Diyos. Naalis yun. Na-reveal yung kalagayan nila, hubot-hubad sila. Napahiya, first time nyo nakita, nailang sila, gumawa sila mga dahon, pinagtakap sa ginawang damit nila, nasisira, napaawa naman ang Diyos. Napaawa pa rin Diyos, ginawa sila ng damit, yari sa animal skin na tumatagal. Kaya makikita nyo na the original covering of man was the glory of God. Humanap kayo sa lahat ng mga creatures na nilikha ng Diyos. Ibon, may covering, may mga feathers. Buaya, ang kapal ng balat. Mga whales at shark, hindi giniginaw. Kahit sa snow, magsuswim niya, ang kakapal ng balat, covering niya. Ang pagong, merong protection. Yung kanyang shell, yung kanyang covering. Ang mga suso, may covering. Ang mga, ano ba yung, porcupine, pag nilapitan ng mga dangerous animals, yung kanyang covering na makapal na buhok, biglang tumitigas, parang spike. Matutusok sila, parang karayo. See? So, ang snake ay merong silang skin na pinapalitan nila sa takdang panahon. Kaya yung nagpapalit ang ahas ng skin nila, di ba? Ang mga ibon, may mga feathers, makapal na feathers. Ang mga aso na nabubuhay sa mga cold climates, sa North Pole, sa Alaska, ang lahi nila makakapal ang buhok. Pero pagdating sa tropical climate, ang mga asong Pinoy, askal. Asong kalye, askal. Ano pa yun? Yung isa, aspen. Akala ko important yung aspen. Ano yung aspen? Asong Pinoy. Kit-kit ang buhok. Ay makikita sa karsada, sa kainitang araw, yung iba ginagalis pa, nawala na yung buhok. But sa tropical climate, ang ninipis na buhok. Pagdating doon sa mga malamig na climate, ang kakapal ng buhok. Sa Japan, yung lihito mong aso galing doon, makakapal ang buhok, para mga bear. Bakit? Ang Diyos ang naglagay ng covering na yon to protect them from colds, from dangers, at kung ano pa. Tao lang ang walang ganyang covering. Kaya ang tao, walang covering, tumatahi, gumagawa ng damit. See? But our original covering, according to the Bible, man was covered by the glory of God. Man was encircled, surrounded, covered by His glory. That suddenly, na-lift up ito, nawala. Na-lift up at nawala sa kanila, nakita nila ang kahubaran nila. But, the good news is this, because of Jesus, yung glory na nawala sa atin, ibinabalik ng Panginoon. Remember when Jesus prayed, sa John chapter 17, verse 22, the glory, Father, the glory which you have given me, I also have given to them so that they may be one just as we are one. Father, yung glory na binigay mo sa akin, dati si Jesus lang mayroong glory na yan. Yung glory binigay mo sa akin, ibinibigay ko naman sa akin ng alagad. See? Kay Jesus na-restore yung glory covering natin. Kaya lang, hindi na pinahintulot ng Diyos na nakikita ng ating mga mata. No? Kung pahintulot ng Diyos at tayo pasilipin into the realm of the Spirit at makita natin yung bawat isa, we are covered by the glory of God. Pero hindi laging ganon. So yung glory ng Diyos na nakabihis sa atin is invisible. Sa naked eyes natin, invisible. So, yung mga kapatid, yung armor na yan, that's the glory of God that will always protect us. And the more we pray, the more we obey the word of God. Sabi ko nga kanina umpisa sa inyo, every piece of that armor is made from the word of God. The more we immerse ourselves in the word of God and the more we obey the word of God, the more we immerse ourselves in the presence of God, in the Word of God, the more
thickness or fatness of that anointing. We'll have that fatness, thickness of that anointing. Alam nyo sa Isaiah chapter 10 verse 27, and it shall be in that day that the burden of the Assyrian shall depart from your shoulders and his yoke from your neck. Eto na. The yoke shall be destroyed. Anong yoke yun? Yoke ng slavery, yoke ng bondage. At sa panahon natin ngayon, maraming klaseng yoke of bondage, yoke of sickness and disease, yoke of problems, yoke of sins, yoke of demonic bandages, yung mga yoke na yan, pamatok na yan, na pabigat sa atin, will be destroyed. Sabi, the yoke shall be destroyed because of fatness, which prevent it from going around your neck. Yung pabigat na pamatok ng kasalanan, pamatok ng sakit, karamdaman, pamatok ng problema, pamatok ng demonic bandages, will be destroyed by the fatness of the glory of God covering us, by the fatness of God's anointing covering us. Sabi ko sa inyo, the armor of God is the armor of light. The armor of light is the glory of God, the glory of light of God, and that glory light of God is the anointing of God covering us, protecting us, empowering us. Amen. At anumang pamatok na ilagay niya sa nas will be destroyed by the fatness. Take note yung salitang fatness, sa katabaan ng anointing, sa katabaan ng glory of God na ibinihis, nakalukob sa atin. See, meron talagang fatness, may thickness, ika nga. Doon sa mga nagbababad sa presence Diyos at doing the will of God, merong fatness of God's anointing na binibigay ang Panginoon, or shall we say, thickness of God's glory upon our lives. Hallelujah. Hanggang dito na lang mga minamahal, at I pray na naintindihan po natin ang mga malalim na bagay nito. And please, don't forget to share this video. So itong weapon number 8 natin is the armor of God, which is the armor of light. God bless everyone. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nakag-iisalta. Dalahin po namin na patuloy na magpakahid ka sa amin. Thank you, Holy Spirit, for revealing to us the deep things of the Spirit. And thank you for healing those who are sick, strengthening those who are weak. Thank you, Lord. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Shalom. God bless everyone.